we want to be clarified on the propriety and legality of the purported transfer of around 90 billion representing unused government subsidy for PhilHealth to the National Treasury. Simple lang naman po ang ating tanong. Tama at legal ba ang ginawa ng DOF at PhilHealth? Saan ho ba ito gagamitin? Para ho ba ito sa mga mahihirap? May kinalaman ho ba ito sa mga ibang programa ng gobyerno? Gusto lang po nating marinig. Honest answer lang po. I'm sure our able secretary, galing rin po yan dito sa Senado, ay malinawan po itong bagay na ito, Secretary Recto. Isa po kayo sa aking tinitingala bilang kabayan, Batanggenyo. Ikaw ang guro dito sa Senado. Alam ko naman walang masamang intensyon ng ating gobyerno. Particular si Secretary Recto, Secretary Pangandaman, Secretary Bosa. Gusto lang nating makalikom ng pondo at magamit ang mga pondong ito na hindi nagagamit. Naintindihan ko po yan, panahon ng pandemya, former secretary, mga finance manager, naghahanap talaga ng pondo. Kumbaga nagwawalis sila ng natitirang pondo na hindi nagagamit. Pero ang concern natin dito, saan bang programa ito magagamit? Legally, baka meron kayong magandang sagot o palusot, but morally, for me, this is unacceptable. Bakit may ibang pinaglalaan ng pondo na dapat ay para sa kalusugan? Bakit may 90 billion na excess funds ang PhilHealth na pwede sigurong magamit para sa palawakin at palakasin ang mga benefit packages? Packages na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng dialysis benefit. Ang iba dyan, namamatay na lang po, hindi nila na-avail kumpleto yung kanilang session. Nagmamakaawa. Kulang daw ang subsidy per dialysis session. Bakit hindi nyo gamitin sa mga programang mental health benefits? Ang dami pong naapektuhan ng panahon ng pandemya sa mental health. Ang iba, nagsisuicide pa. Z-benefit packages para sa malaking sakit. Bakit hindi nyo palawakin yung konsulta? Yung libreng gamot. Bakit hanggang ngayon maraming lumalapit sa akin, nagbibit-bit ng reseta? Walang pambili ng gamot. Hindi naman nila kayo makikita. Pwede ba nilang dalahin yung reseta sa inyo? Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa? Nabanggit po ni Pangulong Marcos na may bagong programa ngayon gagawin for next year. Ba't hindi kayo gumawa ng mga bagong programa na makakatulong sa mga mahirap? Dental services. Magkano ba yung libre ninyong dental services sa PhilHealth ngayon? 440 pesos. Baka hindi pa makaibot ng ngipin yan. Makalinis ang... Ang dami po mga kababayan natin. Ngayon, may lumapit sa akin sa Cebu. Nabungi na siya. Gusto niya ng ngipin. Wala ba kayong mga programa na maayos para sa dental services? Marami pang iba na maaring makatulong sa mga pasyente. Bakit kailangan ibalik ang 90 billion? Sapat ba o sobra-sobra na ang pondo? Kung oo, bakit marami pa rin nagpapakonsulta at takot magpatingin sa doktor? Bakit kulang pa rin ang benefit packages ng PhilHealth at may out-of-pocket pa rin mga pasyente? Ba't kailangan pa nilang bumunot? Yung iba nagsasangla ng kanilang mga gamit. At totoo po yan na bumaba kayo doon, sir. Bumaba kayo sa baba. Makikita nyo. Hawak yung reseta, hindi makalabas sa ospital. Ito, isang ospital sa Osamis. Gusto na lang po ipatanggal yung oxygen niya kasi wala na po siyang pambayad sa ospital. Bakit hindi nyo gamitin yung pondo ng PhilHealth para itulong doon sa kanila? Hirap po maging mahirap. Nakakaawa po ang Pilipino. Bakit marami pang mga return to hospital na claims ng mga hospital? Bakit may mga hospital pa rin po hindi nababayaran ng PhilHealth? Bakit kulang pa rin po ang mga benefit packages ng PhilHealth at kailangan pang mag-out of pocket pa rin po ang mga pasyente?
Ang ibang mga ospital na umaasa po mula sa bayad ng PhilHealth, puhunan nila yan. Yung mga private hospitals, paano sila makaka-operate kung matagal naman po yung bayad sa kanila? Bakit hindi nyo muna unang isettle ang unpaid claims para makapag-operate po yung mga ospital? At ang pinakamasakit sa lahat, bakit marami pa rin pasyente ang naghihingalo at walang pambayad sa ospital? Sa pagbisita ko po sa pampublikong ospital, maraming pasyente nagsisiksikan. Isang linggo po, galing ako sa PGH dahil nabahaan doon. Ang hirap po, nabahaan na nga sila, nabahaan pa yung bahay nila, wala pa silang pambayad sa ospital. May hawak pa rin reseta, wala pa rin pambayad. Hindi po katanggap-tanggap na may pondong nandyan na hindi nagamit para matulungan ang bawat Pilipinong miyembro naman ng PhilHealth. Nagtsatsaga na po ang Pilipino sa hindi gaanong kalakihang benepisyo dahil akala nila wala na kayong pera. Kaya nga po, yung iba umaasa na lang sa medical assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng MAIP, ng DOH, tulad ng AIX, ng DSWD. May mga pasyente pa rin pong hindi mabigyan ng guarantee letter. Tapos malalaman nila na may sobrang pondo pa pala. Alam nyo, mahirap maging mahirap. Maraming pasyente pa rin po ang naghihirap at hindi malaman kung saan maghahagilap ng pera sa pang-hospital o pambili ng gamot. Ang pondong nakalaan para sa kalusugan ay dapat magamit para sa kalusugan. Tulad ng pangtulong sa mga pasyente, pagsasaayos ng health facilities at pagbayad sa mga utang sa health workers. Gamitin din sa nabanggit raw po no, na 20 billion ng nilipat ay babayad po sa healthcare workers. Gamitin po sana ito para sa tamang implementasyon ng Universal Healthcare Law. Napakalayo pa natin sa full implementation ng UHC Law. Kung saan po ang ating principal sponsor ay Senator JB. Ang layo pa po. Eh kung lahat naman tayo miyembro ng PhilHealth, ang bawat Pilipino, bakit hindi niyo po muna gamitin ito sa mga miyembro, sa mga mahirap nating kababayan? Sa Malasakit Center, na part po ng batas ang PhilHealth at pati rin po sa pagpapalawak lalo po ng mga inyong iba't ibang benepisyo. At kung sobra naman po ang pera nyo, bakit kailangan nyo pang mangolekta sa OFWs? Noong panahon ng pandemya, sinuspend po yung pagkukolekta ng increase, yung contribution ng OFWs. Eh kung sobra naman, yung pera ninyo, huwag nyo na lang muna sigurong kolektahan ng OFWs natin. O wag mo nang i-implement yung pagtataas ng contribution para sa mga direct contributors. Sariwa pa po sa isip natin ang hamon ng pandemya kung saan nabigla tayo. At nakita ang mga butas sa ating healthcare system at hanggang ngayon maraming ospital pa rin po ang lumalapit sa atin kasi kulang daw ang kagamitan nila at hindi maayos ang pasilidad. Marami pa rin health workers ang naniningil ng kanilang heya at higit sa lahat marami pa rin pong pasyente ang nagmamakaawa para sa tulong pagpapagamot. Hindi pa po na-implement ng buo at maayos ang UHC law. We are far from its full implementation. Sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na bago matapos ang taon, maisama na rin po ang benepisyo ng PhilHealth, ang chemotherapy para sa cancer sa baga, atay, ovary at prostate. Maisama na rin po ang benepisyo para sa children with disabilities. Pwede naman pala, sir. Pwede naman pala, di ba? Pwede naman pala magdagdag ng mga benepisyo at programa para mabawasan po ang pasanin ng mga mahirap. Marami pang programa na pwedeng magawa ang PhilHealth. Dapat paglaanan po ito ng sapat na pondo. Hindi dapat kuhanan ng pondo ang mga programang intended for healthcare. Tandaan natin, ang kalusugan po ay katumbas ng buhay ng bawat Pilipino. We shall also discuss today the status of the implementation of the Philippine Health Facility Development Plan, including the implementation of health infrastructure projects. Pwedeng gamitin ito sa mga HPEP. We also want to ensure that the public health facilities we are constructing would be operational. Dapat po mapakinabangan ng mga ito at hindi po nakatayo at maging white elephant po. Dapat maayos rin po pagtatayo at may equipment po na magagamit. Marami pa ring reklamo na hindi po operational ang kanilang mga health facilities. In our effort to make medical services accessible, we shall also seek updates on the medical assistance program of the DOH, which is in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act, Section 9 of Republic Act 11223 or the Universal Healthcare Act provides that no
co-payment shall be charged for services rendered in basic or ward accommodation. Ito yung tinatawag na no balance billing. Gusto nating malaman paano po ito inimplementa ng DOH, lalo na sa mga DOH hospitals. With that, this committee would like to be updated on the state of our healthcare system and the status of our efforts to further improve it. Magtulungan lang po tayo para makapagbigay ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga walang matakbuhan, the helpless, the hopeless, at yung mga kababayan natin na hirap po. At pag-usapan rin po natin availability of equipment and ambulance. Lahat po, no? Sa HPEP rin po. With that, may we request my fellow senators, if you have any opening remarks according to first come, first serve muna tayo dito. Senator JV, and then Senator Risa and Senator Rafi. Would like to acknowledge also the presence of Senator Bato de la Rosa. Senator JV, do you have any opening statement? Yes, thank you, Mr. Chairman. Good morning, magandang umaga po sa ating lahat. First of all, I'd like to thank the Chair Committee on Health, Senator Bongo, for giving priority to this very important issues. It's very important that our economic managers, particularly the OF, PhilHealth, can shed light on this issue, and maganda marinig po natin po sila sa umagang ito. When we decided to enact the Universal Healthcare Act during the 17th Congress, one of our goals is to lower our out-of-pocket health expenditure, which was at that time more than 60% in 2018. 2 years after the passage of the UHC, can validly claim that its implementation, which provided higher national budget for health and increased in PhilHealth packages, resulted to lower out-of-pocket expense at 41.9%. Sadly, for 2022, our out-of-pocket increased to 44.7%. What happened? Recently, we were informed that PhilHealth accumulated 89 billion excess funds. Marami po akong katanungan, Mr. Chairman. Of course, being the principal sponsor of the Universal Healthcare Act, we are already in the 4th year of implementation. It's a 10-year program. I'm glad also, and I'm very confident that the principal author of this measure, of this landmark legislation, is here. Our former colleague, Secretary Ralph Recto. I'm confident that he will make sure that the UHC will be funded so that its full implementation will be realized in the coming years. Pero ang mga katanungan, Mr. Chair, was this so-called excess fund the reason why our out-of-pocket expense increased? What was the excess funds for? Dapat po pag para sa serbisyo, lalo na po sa kalusugan, ubusin. Tama kayo, Mr. Chair, narinig ko marami pa rin ang nakapila, marami pa rin ang umaasa sa MAIP. Dapat wala na hong pumipila sa mga politiko. Dapat ho, with the passage of the UHC, dapat po lahat po ay mararamdaman na ang pamahalaan ay nandiyan para umalalay sa kanila. Bago po ito nakita ng ating economic managers, ang excess fund na ito, saan ba dapat ito ginamit ng PhilHealth? Hindi ba dapat sa pagpapataas ng benefit packages? Hindi ba dapat pambayad ito sa claims ng mga ospital? Bakit may excess funds kung hirap ang ating mga kababayan sa pagbayad ng PhilHealth premium buwan-buwan? Kung mayroon naman palang malaking pondo ng PhilHealth, sana ay naging proactive ito sa pagbubuo at pag-improve sa ilan ng mga existing nating benefit packages. Hindi na sana tumaas ang ating out-of-pocket expense. Sana ay nagkaroon na sila ng sarili ng initiative para mas mapababa ang PhilHealth premiums, mas naging proactive, hindi na sana nahirapan ang mga Pilipino sa pagbayad ng pagpa-ospital. Ang masakit pa doon, tumaas pa ang premium contribution ngayong taon. Although we already have a proposal for an adjustment in the UHC amendment while we are still recovering from the pandemic. We understand that it's the mandate of the DOF to look for funds that can support the programs of our government. If for the longest time it appeared that the PhilHealth has, for lack of a better term, idle assets, it is but natural that the DOF and the economic managers would take interest on it. As one of our economic managers, it is the task of DOF to ensure that funds for every government agencies, including government-owned and controlled corporations, are being used efficiently.
Kaya po hindi natin masisisi ang DOF at economic managers sa kanilang naging desisyon at pag-aksyon na gamitin ang excess funds ng PhilHealth pambayad sa health emergency allowance ng ating health workers. Yun nga lang po, tila na sayang PhilHealth ang isang oportunidad na sana simula pa lamang ay nasa kanilang mga palad na pala. Isang oportunidad na nakapagbigay sana ng ginhawa lalo na sa kanilang mga direct contributors. Mr. Chair, sana po ay maging mabunga ang ating pagdinig ngayong araw at naway mabigyang linaw ang lahat ng mga issue tungkol sa excess funds ng PhilHealth at kung paano mas magiging epektibo sa pag-implement ng Universal Healthcare Law. Maraming salamat po. Salamat, Senator JB. Senator Risa, do you have any opening statement? Yes, Chair. Salamat kaayo for taking the time to look into the PhilHealth fund transfer to the national government and the recurring concerns of our health and non-healthcare workers on the long overdue delay in paying their Public Health Emergency and Benefits Allowance or FEBA. Dito sa Senado, gaya ng sinabi na rin ng Chair at ni Sen JV, linggo-linggo may nababalitaan at naririnig tayong kwento tungkol sa hospital detention dahil sa kawalang pambayad sa mga pribado at pampublikong ospital. Araw-araw may pumapasok na request sa ating mga senador at pati na rin sa mga representante para sa guarantee letters para sa DOH at DSWD. Hindi napuputol ang haba ng pila sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa medical assistance at patuloy ang panawagan ng mga pasyente para sa sapat na coverage mula check-up, diagnostic laboratories, maintenance medicines, at iba pang karamdamang nangangailangang matignan sa mga specialty centers at mga specialists. These are concrete proofs that despite our enactment of the Universal Healthcare Act, people's out-of-pocket expenses remain high. The demand for better financial health protection remains high, and we're far from achieving universal health care for all. Kaya nakaka-alarma, Mr. Chair, that the national government, through a DOF circular, instructed the return of unused funds from GOCCs, which includes the Philippine Health Insurance Corporation, despite clear mandates from the UHC Act that no PhilHealth fund or income shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies and instrumentalities. Mr. Chair, sa pananaw ko bilang author at advocate ng UHC Act at author din ng proposed Senate Resolution 1078 tungkol sa isyong ito, the actions of the DOF with its issuance of the circular, PhilHealth with its inability to utilize its funds, and the approval or return of funds to the national government. The Government Commission for GOCCs or GCG with its legal opinion that does not favor the UHC Act and the DBM and DOH for using returned funds of PhilHealth for other purposes are unjustified and potentially compromise the rights and interests of every Filipino to quality, accessible, and affordable health care. Kaugnay nito, bagaman kasama tayo ng mga health and non-healthcare workers sa kagalakan na sa wakas ay mababayaran na ng gobyerno ang long overdue arrears on their FEBA, nabahira nito ng pagkahiya dahil tila ang bahagi ng pondong ipambabayad sa FEBA ay nagmula sa binawing pondo para sa ating National Health Insurance Program. Ang mas nakakalungkot, Mr. Chair, our National Health Insurance Program operates on the principle of social solidarity. Pero tila sa isyong ito, binabasag ang prinsipyong ito. In our hearing today, umaasa ako na ikokonsidera ng ating pamahalaan ang rekomendasyong ibalik ang binawing pondo sa PhilHealth. For PhilHealth leadership and management to increase benefit values of its programs and to accelerate benefits payment. At higit sa lahat, matukoy at mapanagot ang mga nagpabaya sa isyong ito.
Daghang salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Risa. May we now hear from Senator Raffy Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis na trabaho. On the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera eh. Diba? Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakukusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo mag-solid. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din nyo ang inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor, mga ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things, hindi na pag-isipan ng PhilHealth.